May isa tayong subscriber na nag-comment sa ating video about pagbawi ng resignation, ano. So sa kanya daw, sabi niya, paano naman yung sistema niya? January 1st siya nag-pass ng resignation, effective January 31st. Kinancel daw ng January 27. So marami lang mga iba pang facts na pwede ko dapat dinawi sa kanya, but I found yung kanyang question interesting, kaya ginawa na natin ngayon ng video. So kung may mga kulang doon sa understanding ko ng facts, kasi iti-take ko lang in context yung facts mo, let me know sa comment na lang mo. Alright, nagpasa ka ng resignation dated January 1st, so makes sense, no? January 31st, at least 30-day notice, no? In accordance with Article 300 of the Labor Code, walang problema dyan. Ngayon, ng January 27, kinancel. My question actually, kung kinancel yan, is this: nung kinancel ba ang iyong resignation letter, ikaw ba ang nag-cancel niyan or yung employer mo ang nag-cancel niyan? Ngayon, kung ikaw ang nag-cancel, pumayag ba si employer na i-cancel? Okay? Kung si employer naman ang nag-cancel, okay lang din naman ba sa'yo, payag ka rin? Kasi itong cancellation, whether ikaw ang gumawa or si employer, will result in ikaw babalik ka sa trabaho mo, employed ka ulit. Okay, so ano ba yung nakalagay doon sa ating Article 300 ng Labor Code? Sa Article 300, balikan natin, dalawang forms of resignation kasi dyan. Una, yung resignation na kusang loob mo, no? Na wala lang, trip mo lang, gusto mo lang mag-resign, period. Gusto mo lang mag-asawa, gusto mo lang magnegosyo, basta ayaw mo na, sawa ka na, give up ka na, quit ka na sa pagiging empleyado. Pangalawa, yung resignation na napilitan ka lang kasi wala ka namang choice, minamaltrato ka, inaabuso ka ng kumpanya mo, may serious insult, unbearable treatment, yung mga ganon. So ibig sabihin may rason ka na nag-quit ka na kasi parang tinanggal ka na rin sa trato ng kumpanya sa'yo. So in this case, kadalasan sa paragraph B na yan, mga empleyado nag-file ng constructive dismissal case. So I'm saying this to give the perspective kung ano ang ating resignation scenario sa ating labor code. That's Article 300, no? Ngayon, yung sinasabi din dito sa ating labor code na kapag ka nag-resign ka under paragraph A, yung voluntary yung resignation mo, wala kang issue, wala kang problema, kailangan mag-provide ka sa kumpanya ng 1 month advance notice. So alam naman natin ang 1 month, ibig sabihin sa Article 30 ng Civil Code, that's 30 days, no? 30 days yan, bibilangin mo. Now, walang problema sa pag-resign kung nagbago ang isip mo. Ang ibig sabihin, hindi mo na itutuloy ang resignation mo at babalik ka na ulit sa trabaho. Okay? So, ano ba ang nangyayari kapag nagre-resign ka? Kapag nagre-resign ka, syempre, karapatan mo yon, kasi hindi ka pwedeng piliting magtrabaho ng ayaw mo na, no? Kasi involuntary servitude naman yan kung pipilitin kang magtrabaho ng ayaw mo. Ngayon, si company naman, once na ikaw ay nag-tender ng resignation, nasa kanya kung tatanggapin niya ang resignation mo o hindi, no? So kapag ang sinabi nating tatanggapin niya yung resignation mo, it means nasa punto de vista niya lang yon, na kung tatanggapin niya o hindi. Sa punto de vista ba ni employer, kapag ka tinanggap niya yung resignation mo, ano ang legal effect? Ang legal effect, talagang hindi ka na mananagot doon sa obligasyon mo as employee, kasi mapuputol na yung ang inyong relasyon, ano, yung vinculum juris niyo wala na, tinanggap na. So ibig sabihin, settled na kayo diyan. Ang pag-uusapan na lang ninyo, yung tatapusin mo yung rendering period ninyo na 30 days o 1 month notice, no? Ano naman ngayon ang legal effects kapag ka hindi tinanggap ni employer? Ang legal effects niyan ay hindi maapektuhan ang constitutional right mo na huwag kang piliting magtrabaho kung ayaw mo, o yung constitutional right against involuntary servitude, no? Ibig sabihin, kung hindi tinanggap ni employer yun, wala ka nang pakialam doon, aalis ka na talaga, hindi ka naman niya pwedeng ikadena or irehas dyan sa lamesa mo sa trabaho, kasi bawal nga sa constitution
Now, kung halimbawa namang hindi ka pala pwedeng pilitin na magtrabaho, may involuntary servitude doctrine pala tayo, ano naman ngayon ang legal effect ng hindi pagpayag ni employer sa pag-resign? Hindi ka naman pala na mapipilit na magtrabaho, para saan pa? At umayaw siya or tumanggi siya na mag-resign ka. Ang point ni employer dyan is to hold you liable for damages. Halimbawa, hindi siya pumayag na mag-resign ka, ibig sabihin hindi niya puputulin ang inyong employment relationship ng resignation ng status mo. Probably meron siyang inaanggil na kaso laban sa'yo. So ibig sabihin ite-terminate ka niya. Kung halimbawa mayroon ka palang mga tampering na ginawa sa opisina, meron ka palang fraud, meron ka palang serious misconduct, meron ka palang may atraso ka. So kung may problema pala ikaw sa kumpanya, then sabihin ni company, bakit ko to hayaang mag-resign? So hindi ko papayagang resignation na status nito. Terminated sa akin to. Yun ang ibig niya sabihin. So hindi kanya ikakadena, pero ilalagay niya sa status niya sa kumpanya na terminated ka for cause, termination for just cause. So pag tinignan mo yung record mo, hindi ka resign, dismissed ka from employment. No, yun ang ibig nating sabihin doon. Okay? Hindi siya pumayag na mag-resign ka. Ngayon, kapag ka hindi siya pumayag na mag-resign ka, ibig sabihin magbabayad ka sa kanya ng danyos. Normally this happens also sa mga empleyado na bigla na lang ayaw pumasok sa trabaho, tapos yung absence without official leave, yung naka-AWOL, tapos nahiya nang pumasok, ang gagawin nila magre-resign na lang. Si employer ayaw kung immediate resignation. So sa mga immediate resignation, si employer kadalasan ayaw pumayag niyan. I-terminate ka niya for abandonment of work. Yun kadalasan ang nagiging strategy, yung mga steps na ginagawa ng employer tungkol dyan. Ngayon, kung halimbawa sabi mo sa employer, ay boss, hindi ko na pala itutuloy yung aking resignation, tapos pumayag naman siya, di employed ka ulit. Kung halimbawa naman sinabi mo, boss, hindi ko na itutuloy ang aking resignation, no? Pero tinanggap na niya, no? Tinanggap niya, halimbawa nag-file ka ng resignation, nagkaroon ng acceptance letter, nasa kanya yon kung papayag siya na i-recall mo pa ang resignation, kasi tinanggap na niya. Okay? So kung sinabi ni employer, sige, kung ganon, di i-recall ko na rin ang acceptance ko, as if walang resignation na nangyayari, balik ka sa trabaho. Ano naman ngayon yung mangyayari kung halimbawa tinanggap na, tapos ni-recall mo, ayaw niya? Wala kang magagawa, kasi natanggap na niya ang resignation mo at ayaw niyang i-lift ang pag-recall niyan, kasi dapat mutual ang consent dyan sa pag-recall. So kung hindi niya i-recall ang resignation, kung hindi mo i-recall ang resignation mo at ayaw niyang i-cancel mo yon, then wala kang magagawa kundi talagang matutuloy ang resignation mo. So ngayon, kung si employer naman ang nag-offer na i-cancel ang resignation mo, halimbawa nag-resign ka, tinanggap na, tapos sabi ni employer, oy, cancelin mo na lang yung resignation mo, balik ka na, okay naman sa'yo, di consider na parang wala kayong pinag-usapang resignation. Ngayon, kung ayaw mo naman, di tuloy ka lang. So question, habulin ka ba ni employer? Wala siyang karapatang habulin ka as long as i-comply mo ang rendering period na 30 days. So ngayon, itong nangyari dito sa ating subscriber, January 1st, January 27, January 1st ang kanyang date ng resignation, effective January 31st, tapos kinancel ng January 27. Kung agreed naman lahat ng parties, that's if na balik sa trabaho, walang resignation na nangyayari. Pero kung either one of you ayaw, hindi pwedeng mangyayari ma-recall yan, kasi ma-cancel yan, kasi ang ibig sabihin tinanggap na, consented na yung, accepted na yung resignation mo, so it only has to take effect. It has just to wait for the completion of the rendering period na 30 days. So kung halimbawa naman ang resignation mo nung final mo naman, hindi naman inaccept, tapos ikaw naman nagsabi ngayon na i-cancel mo na,
tapos umayaw si employer, mali si employer doon. So ang resignation mo maka-cancel talaga yan kasi hindi pa naman tinanggap, no? Kapag ni-recall mo, withdraw mo, hindi mo pa naman tinanggap, so as if hindi ka nag-resign. So yan ang rules natin pagdating dito sa resignation. Ngayon, yung ating subscriber, kung mayroon ka pang ibang mga additional facts, let us know para ma-address natin sa ating susunod na video. Now guys, if you found this information helpful, share na lang ninyo sa inyong mga kilala. So this can help also those who want to have this kind of information. So with that, thank you very much for watching, and I hope to see you in my next videos. God bless.